Ating pang mga balita, teka, makipag-ugnayan ulit tayo dito sa ating mga katropa. No? This time, Brigadier General Michael Samson, Philippine Army, ang commander po ng 301st Infantry Brigade. Sa ilalim po ito ng 3rd Infantry Division. Kung sa dalawang miyembro pa ng New People's Army yung kanilang na-neutralize na naging daan para ho naman sa pagkaka-recover din ng 4 na armas. Diyan ho sa may barangay Ayabang sa parte ho ng Iloilo. Magandang umaga po sa inyo, General Samson, sir. Nick Lipan at Chibare po, live na tayo. Dito po sa Pulso at Balita sa DWW Armed Forces Radio, Boses ng Kawal Pilipino. Sir? Kuya Nick, good morning at good morning din sa mga ating tagapagpakinig sa DWDD. Yes, sir. Paano pong kwento sa likod nitong pagkaka-neutralisa dito sa dalawang dito sa dalawang miyembro ng New People's Army? Kuya Nick, noong 29 July, 6:20 a.m., nagpo tayo na enkwentro sa Barangay Ayabang sa Leon, Iloilo. Whereas ito yung na-involved na tropa natin ay 61st Infantry Hunter Battalion ng 3rd Infantry Division. At may nakasagupang 4 na miyembro ng NPA. Ito'y kasapi ng Sibat Platoon, Southern Front ng Committing Rayon Panay. Maiksi lang yung kanilang enkwentro, 5 minutes, pero naging successful ang ating mga at mabuti naman at wala namang nasugatan sa hanay ng ating kasundaluhan. Sa hanay naman ng ating kalabang NPA ay merong 2 namatay. Na-identify na po sila, si John Eric Talibo alias Blue, squad leader ng nasabing SYP na Sibat ng Southern Front. At si Jen Fariolan alias Hope, Team 2 squad leader naman ito. Ito'y mga kahit maliit lang na grupo ng Southern Front ng KR Panay. But ito sila, Kuya Nick, ang malakas sa extortion. Naku. Kasi na-recover doon sa kanilang mga bag ay mga extortion letters, mga cellphones. Napansin namin na merong mga letters na kumakalat natatanggap ng ating mga negosyante at mga contractors dito sa Panay, kung saan binibigyan sila ng pera at hinihingan ng extortion money. That's why malaking rin ito, kahit nakokonti lang ang nasagupa ng ating ito talaga sila ang mga in charge na squad sa mga extortion. Parang nabunutan ng tinik yung mga negosyante riyan. Correct, Kuya Nick. Malaking ito sa natin. At saka nakaka-capture tayo ng mga isang M16, 2 shotgun, ng caliber 45, mga anti-personnel mines. Itong bawal na ito sa natin pero tuluyan pa rin nilang ginagamit. Mga blinking caps at isang NPA flag at mga subversive documents at mga personal belongings. So yun ang nangyari noong 29 July, Kuya Nick. Sir, yung encounter sa kanila, ano yan? By chance or may nagtimbre sa kanila? May nagtimbre. Ito'y nagpapasalamat nga tayo kasi yung mga populace dito, mga nasa communities ay siguro partly na rin ay extortionist ito. Ayaw naman nila siguro hindi naman sila sang-ayon sa ginagawa ng grupong ito. Actually wala naman ito sa bahayan, nasa kagubatan. So itong isang namatay ay kagagaling lang siguro namigay ng ng mga extortion letters, umakyat siya. May nag-report naman na taga-community o lokal na taga roon na nakita niya itong si Blue. Ito ginawa ng plano ng 61st IBIT, naging successful naman ang kanilang operation. Kumusta po yung bangkay ng 2 ngayon? Meron na bang mga pamilya na nakapag-claim o alam na po ba ng pamilya? Meron naman kay mga lokal naman, taga rito lang yung ang 2 yon. At ina-assist naman po tayo ng pamahalaang lokal ng Leon, Iloilo. At
kahapon nasa funeral homes at kaya natin na-identify at kinuha na rin siya ng kanilang respective na mga families. And apat po sila, dalawa na neutralize, yung dalawa po anong nakatakbo, nakatakas? Hindi naman natin kasi gubat ito, medyo pagputukan. Dalawa yung napuruhan talaga ng tropa natin. Yung dalawa naman ay nagkuripas ng takbo, naiwan ng lahat na kanilang mga gamit. So ito ngayon ang subject for pursuit operations ng ating mga tropa para once and for all matapos natin itong mga ganitong mga activities ng CPP-NPA, lalo na sa pangilkil, pag-extort. Malaking ito, may affected ang ating ekonomiya. Alam mo naman yung mga investors na tatakot or na-discourage pag may mga ganitong mga extortionist na nagiging sagabal sa pagsulong ng ating ekonomiya, Kuya Nick. Yes, sir. And siguro kaya iniwan na rin ito yung armas no, sa pagtakas yung dalawa para madali silang kasi pansinin nga naman kung may dala-dala silang armas makita ng mga residente para yung walang dala baka pwedeng humaalunan ng hindi sila mahalata dun sa mga komunidad. Maaga. Di mo napansin mo yung oras, 6:20. Medyo ito nung biglang pagputukan, biglang namang talagang tumalon at walang umpay or walang lingon-lingon siguro na pagtalon at pagtakbo. Kaya nakatakas. But anyway, it's just a matter of time, Kuya Nick. Ito rin yung babala natin sa mga remaining dyan. Patuloy pang nag-aasik ng mga pananakot at pagingilkil sa ating mga mamamayan na the long arm of the law will finally catch on you as we are mandated to really destroy the remaining armed groups na nandito. Pero sa kabilang panig naman Kuya Nick, patuloy naman ang ating pag-welcome noon sa mga ating mga kasamahan na nandyan pa sa grupo ng CPP-Anay, ng CPP-NPA. Marami naman tayo nagsusurrender kung saan welcome naman natin yung mga talagang nag-decide na i-abandon ang armed struggle. Welcome naman natin, pero ito yung ating warning sa mga patuloy na gumagamit ng dahas o armas sa pamamagitan ng armadong pakikibaka ay talagang aabutin natin sila ng ating operating troops at ito ang magiging resulta. Though hindi naman tayo nagiging masaya na may namamatay tayong kapwa Pilipino. But ito'y consequence ng kanilang paglaban. Nagkikipagdalamhati naman tayo sa kanilang pamilya. Kung sila man ay biktima o talagang pasaway lang ang kanilang mga yung miyembro ng kanilang pamilya. But anyway, ito'y sila'y nalinlang ng maling ideolohiya man at naging ganap na kriminal sa ngayong mga panahon. Alam naman natin na wala naman ng ideolohiya siguro. Ano talaga ito, ang nakikita natin ay mga criminal activities lang naman ang naiwan na ginagawa nila. So eventually, we hope that with the relentless and intensified operations of our troops, we can neutralize the remaining vertical forces o yung mga armadong grupo dito sa area namin, Kuya Nick. And yan ang malimit dun sa mga remnants na natitira ngayon, katulad yan, yung mga may kinalaman dun sa mga extortion operations nila, parang nangihinayang na silang iwanan yung mga na-extort nila dun sa mga negosyante siguro. Lalong-lalo na, Kuya Nick, totoo yan sa mga leader. Ang mga leader lang ang nakikinabang sa mga pribilehiyo at mga paggastos ng mga nakukuha nilang pera. At naobserbahan natin, ayon na rin sa mga testimonies ng mga lower ranks o yung mga kanilang mga kasamahan na namumundok na patuloy pa rin naghihirap, nagugutom. Ito yung reason bakit yung iba bumababa na at ni-embrace yung mga programa ng ating gobyerno. At sila daw rin ay biktima rin ng mga promises na hindi naman natutupad. But since itong mga extortion ay tuloy-tuloy,
sa tingin natin ay ang mga meron lang nakapwestong mga pinuno nila ang nag-enjoy ng Yun nga. ng ano nito, ng mga pribilehiyong ito, Kuya Nick. I see. So, dun ho sa patuloy na tagumpay ng mga operasyon na ninyo, malaking ano ito, no? Malaking contribution dun ho sa effort ng buong Central Visayas Command, ano, na kumbaga totally ma-eradicate na, matuldukan na itong Communist Party of the Philippines o yung insurgency by the end of this year. Yes, Kuya Nick. Actually, I would like to commend 61st IB for their dedication to service and relentless effort na tugunan ang panawagan ng ating liderato ng VISCOM as well as ng 3rd Infantry Division. Ginagawa namin yung aming lahat na magagawa para eventually ma-end ng insurgency dito, but that would pave way for more peaceful and progressive and more developed Panay Island. Napakaraming proyekto dito ang ating gobyerno para sa ikakaunlad ng mga kabuhayan ng ating mamamayan. Ayaw nating ma-hamper or ma-disrupt ito ng mga gawaing tulad na nitong ginagawa ng CPP-NPA na kung mga nanghihingi sa ating mga investors as well as sa mga contractors. And eventually, we see the light at the end of the tunnel, Kuya Nick. Tuloy na ang lapit na, no? Yes, ang long-lasting and sustainable peace in development here in Panay. Magiging full ano daw kayo, full-fledged peacemaker na. Yes, yun naman talaga ang ating inaasam peaceful environment, conducive to development. Ako yan, Nick. Parang maging mga diplomat warrior na raw kayo ngayon. Sabi. Oh. Sabi tayong challenges, Kuya Nick. Merong, siyempre, may bagyo. Active din ating mga kasundaluhan dito sa pagtugon. Affected ba kayo dyan? Oo, malakas din. May mga areas din na baha. Itong kay, itong kay Egay? Egay, di ba, Falcon? Oo. Mga nakaraan, malakas din ang ulan dito, Kuya Nick. At may mga areas din na binaha. But with the active response ng ating gobyerno sa pamumuno ng governor dito at mga lokal na pamahalaan, tumutulong po yung armed forces natin, particularly ang 301st Brigade, na sa pagtulong, no? At saka ang very active at magandang cooperation. Well, well-trained naman yung yung mga personnel natin dyan sa inyo, no? Sa mga battalions ninyo, doon sa mga HADR operations, no? Oo, Kuya Nick, may mga water rescue response training. Oo. Ang mga training at tumutulong din tayo sa mga relief operations. So, basta maganda ang cooperation at coordination between among different agencies of the government. Marami tayong magagawa, Kuya Nick. Totoo yan. Sir, maraming salamat po sa oras na binigay niyo dito sa ating himpilan. Baka meron po kayong gustong pasalamatan pa doon ho sa mga stakeholders na lagi ninyong nakakatulong and other LGUs or national and local government agencies, sir. Go ahead. Thank you, Kuya Nick, sa opportunity na binigay mo ngayong umaga. Nagpapasalamat ako sa lokal na Task Force LCAC sa mga respective mayors at sa kay Governor Defensor dito sa bayan ng Iloilo as well as to the whole island of Panay na patuloy na tumutulong. Alam naman natin ang solusyon sa insurgency is not only military solution but the whole of nation approach through this NTF-LCAC Executive Order 70. So tulong-tulong tayo at ginagawa naman ng inyong Philippine Army ang lahat para naman matugunan ang na mabawasan or mawala na tuluyan ng hanay ng mga armadong grupo na nagbibigay ng takot or ng mga extortion sa ating mga investors at sa ating mga contractors. Ginagawa namin lahat na ito at katulong din namin ng Task Force LCAC sa paggabay at pagbigay naman ng opportunity rin sa mga gustong magbalik loob sa ating gobyerno at wini-welcome natin, and hopefully we will achieve a more sustainable peace and development in this area within this year at ginagawa naman po natin ng lahat. We are trying
our best na matugunan at mabigyan ng katuparan ng aming misyon dito sa Panay, Kuya Nick. Sir, maraming salamat po sa oras. Mag-iingat po kayo. Thank you very much and God bless. God bless, sir. Brigadier General Michael Samson, Philippine Army, Commander po ng 301st Infantry Brigade, sa ilalim yan ng 3rd Infantry Division.